Maulan, mainit na panahon po dito sa aming location. So ito guys, at meron na naman po tayong aayusin na succulent. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, na dahil medyo mainit dito sa ating location. So heto yung gagawin ko ngayon. So, ilang araw na inayos ko yung aking mga halaman sa ating vertical wall. So, heto guys yung aking gagawin. Ngayong umaga, mag-aayos po ako at mag-propagate na din po tayo ng ating succulent para dumami po sila dito sa ating munting garden. So kahapon po habang nag-propagate po ako ng ating mga succulent, so nakita ko guys yung aking halaman na nakalagay sa ating vertical wall ay medyo lush na po siya. So ang gagawin ko ngayon ay i-propagate ko to dahil ayan guys, blooming po siya. And then gusto ko siyang dumami dito sa ating munting garden kasi napakaganda at napaka easy lang pong alagaan itong ating succulent. So sa mga hindi po nakakaalam nitong ating halaman guys, so ito na po yung pagkakataon na alamin natin yung ID at kung paano po natin siya alagaan at paramihin yung ating napakagandang euphorbia. So ito guys yung aking to siya, mag 2 years old, 3 years old natin o mag 3 years old na po nating euphorbia, sorry, euphorbia. So ito ay nabili ko po sa isang mall dito lang po sa amin sa Davao at sobrang mahal po niya guys. And then siguro mga lang siya, isang puno na may 3 branches. So ganyan po siya kamahal. Nabili ko po siya ng 150 pesos. And then, ayan guys, ngayon ay almost 3 years na po siya. Nabili ko siya nung pandemic. So, almost 3 years na po siya dito sa ating munting garden. So, ito guys yung ating euphorbia na sobrang ganda po siya pag nailagay po natin siya sa full sun. Ayan, at kung gusto natin siyang paramihin ay kailangan pag mag-propagate po tayo nito guys ay gumamit po tayo ng gloves kung di po tayo sanay sa kanyang tinik. So yan, at gusto ko siyang paramihin para naman po hindi po siya mawala dito sa ating munting garden. At saka sobrang easy, sobrang madali lang siyang alagaan. So ilagay lang po natin siya sa ROS. So ito guys yung ating napakagandang euphorbia septentrionalis na sobrang tinik niya guys. So kailangan mag-ingat po tayo dito. And then fleshy po yung kanyang rootstock. And then nagkakaroon po siya ng ng branches, triangular short spine. And then, yung kanyang color naman po, guys, ay greenish green-blue. And then, ayan, at napoproduce po siya ng napakagandang yellow flowers. So, yan po yung ating euphorbia. So, marami po tayong iba't ibang klase ng euphorbia. So, ito ay sobrang ganda. And then, pag nailagay po natin siya sa full sun at itanin po natin siya sa well-drained soil, ay sobrang ganda po at healthy po yung ating halaman. So kailangan check lang po natin palagi yung kanyang soil kasi yung ating plant guy ay ayaw po niya ng sobrang water. So kailangan naman po siya, hindi naman po siya sensitive na succulent, basta ilagay lang po natin siya sa ROS ay okay po sa ating halaman. So kailangan po kasi ng ating euphorbia yung full sun para mag-produce po siya ng flowers. So, yung ating euphorbia naman po ay naman po siya ay gusto niya po ng dry. And then yung magandang talaga guys, yung magandang soil, klase ng soil. So
wag lang po natin siyang diligan palagi kasi yung ating halaman naman po ay meron po iyang water sa kaniyang katawan, sa kaniyang stem. So yung ating plant ay nakakadepende naman po siya sa ulan, so hindi ko na po siya palaging binibigyan ng water para okay po yung ating plant, hindi po siya magka-root rot. And then heto guys, yung ating mga euphorbia guys are very tolerant sa sa dry environment at hindi po sila katulad nung ibang plants na kailangan high humidity. So iba po sila sa ibang succulent. So ito ay gusto nila ng dry. And then basta full sun. So gusto nila ng full sun. So para maiwasan nating magka-fungus, magkarat yung ating euphorbia, ay ilagay po natin siya sa full sun. Pag naman po dito sa atin guys, rainy season ay okay lang po yan kasi before rainy, pag mainit yung panahon, hindi ko po siya binibigyan ng water. Pag rainy season naman po ay nakakadepende po sa ulan yung ating halaman. So lang yan, ikot-ikot lang, rainy season, summer, so kailangan alam natin kung kailan natin bigyan ng water yung ating halaman. Pag summer naman po guys at super dry yung ating halaman, ay bigyan po natin siya ng konting water, so wag lang pong basain yung kaniyang stem or yung kaniyang puno para hindi po magkarat yung ating halaman. So dahil will drain naman po yung ating halaman, so kung wala po tayong rice hull, ay pwede po tayong gumamit ng kahit anong klaseng mga bato-bato na ihalo po natin sa ating potting mix para will drain po yung ating potting mix. At ayan guys, yung sinasabi ko na sap na lumalabas po sa or dagta na lumalabas po sa ating euphorbia, pag ako naman po pag mag-propagate nitong ating halaman ay hindi ko po siya dinidiligan para dry po yung ating euphorbia, para konting sap lang po ang lalabas dun sa kaniyang thorn or sa kaniyang stem. So ganyan lang po kadali. At hetong ating halaman ay pwede natin siyang bigyan ng fertilizer, any fertilizer kung ano po yung available sa inyo. Pero yung akin ay rice lang po yung binibigay ko po na pampataba dito sa ating halaman. Kasi katagalan yung rice hull ay na yan siya na nabubulok. So yung pag nabulok na po yung ating rice hull ay nagiging fertilizer po yan ng ating halaman. So ngayon guys, at na po ako, magtatanim nitong ating mga nakuhang cuttings na ating euphorbia. So reminders lang po sa ating mga viewers na yung ating euphorbia ay meron po silang dagta at ito po ay nakakapag-irritate or poisonous, nakapag-irritate po siya ng ating skin. Kung sensitive po yung ating skin, so kailangan gumamit po tayo ng gloves pag mag-propagate po tayo nitong ating halaman. So kung hindi naman po kayo gagamit ng gloves, so wag po ninyong bigyan ng water yung ating halaman pag time na mag-propagate po tayo ng ating euphorbia. So para konting dagta lang po yung lalabas or katas yung lalabas sa ating mga euphorbia. So ganyan lang po yung ginagawa ko guys para maiwasan po nating magkaroon ng irritation. And then yung ating halaman guys ay matinik, maraming tinik. So kailangan sanayan lang po. So kailangan sanay po tayo sa paghawak ng mga cactus or euphorbia pag tayo po ay mag-propagate nitong ating halaman. So yan, sana ay meron po kayong nakuhang konting tips dito sa ating paghahalaman, lalong-lalo na po dito sa ating euphorbia, kasi yung ating euphorbia guys ay kailangan po ng konting pag-iingat.
Dahil ano naman po, gusto po nating magkaroon ng maraming halaman. So dahil ganito siya guys, gusto ko siya, and then maganda po kasi yung ating euphorbia pag medyo lush na siya, and then meron na pong flowers yung kaniyang stem. So ayan, ganyan po kaganda yung ating halaman pag naalagaan po natin siya ng maayos at nailagay po natin siya sa full sun. So kailangan full sun po talaga nakalagay yung ating euphorbia. Ayan, tingnan niyo naman guys, sobrang ganda at maganda po siyang ilagay sa hanging pot. So ito yung ating euphorbia guys ay nakalagay po sa vertical wall, so parang nakahang na din po siya. So sobrang ganda at nagiging ano na, trailing na po yung kaniyang stem. So ayan guys yung kaniyang flowers. And then parang napansin ko October, November, December ano po niya, yung season po niya na flowering season po nila. So ayan, at sobrang ganda po ng ating euphorbia. Ganyan po siya mag-flowers guys. Ayan, lahat po na ayan ano po yan pa-trailing po yan. So medyo mahaba na po yung ating euphorbia. So ganyan po kadami yung kaniyang na produce na flowers pag nakakakuha po siya ng enough sunlight. Itong ating euphorbia ay nasa po siya nasa full sun, so nakaka-receive po siya ng 6 to 7 hours na sunlight. So ayan, at less water lang po talaga guys dito sa ating mga euphorbia kasi meron naman pong water yung kaniyang stem. So pag medyo wrinkled na po yung ating euphorbia ay saka nyo na po bigyan ng water. So yan guys, at sana ay nagustuhan nyo po itong ating napakagandang euphorbia. At bago po tayo mag-end ay gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa ating mga bagong subscribers na nagtiwala dito sa ating YouTube channel, at sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Thank you so much. At kung kayo ay hindi pa po nakapag-subscribe at kung gustong-gusto nyo po ang ganitong topic, please do subscribe sa ating YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating video. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching!